Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pagre-repaso, isa sa mga pinakamalaki nating priority ay ang pagre-repaso ng flood control budget. Mahigit pa sa 30% ng nasa 881 billion pesos na halaga ng 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways ang nakalaan sa flood control projects ng pamahalaan ayon kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Katumbas ito ng mahigit 268 billion pesos sa gitna ng mga kontrobersya at katiwalian sa mga proyektong kontrabahan ng gobyerno na natutuklasan sa mga nakalipas na linggo. Kaya naman pagtitiyak ng DPWH Chief, pag-aaralan niyang mabuti ang panukalang pondo ng ahensya para sa 2026, lalo na ang para sa flood control projects. Ginawa nito ang pahayag ng humarap sa House Committee on Appropriations. Napakalaki po nito, mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, Madam Chair, sa pinakita po sa aking numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa flood control. So ito po talaga kailangan rebisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason. We have to put order in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, titiyakin niyang ang mapupondohan lamang na flood control projects sa 2026 ay ang mga lugar na matinding binabaha ayon sa pag-aaral. Gagawin ito sa pamamagitan ng tulong ng Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA sa ilalim ng UP Resilience Institute. Tutukuyin ito ang nasa red zones o mga lugar na matindi ang peligro sa baha. Ibig sabihin po, kung ano lamang po ang mga proyekto na kasama sa red zones at kung ano lamang po ang kasama sa proposal ng DPWH na nanggagaling po sa mga na nakabase po sa feasibility studies at galing po endorsed po ng Regional Development Council ang dapat pondohan. Lahat po ng labas dito, tatanggalin po natin sa flood control para sa taong 2026. Sinang-ayunan naman ito ni DPWH Secretary Dizon. Formal namang hiniling ng DPWH Secretary sa House Committee on Appropriations na bigyan ito ng panahon para repasuhin at rebisahin ang kanilang proposed budget para sa 2026. Sa gitna ito ng mga natukoy na questionabling items gaya ng mga pondong tapos na pero may alokasyon pa rin, duplicated projects at iba pang inconsistencies. Hindi rin ito nagpresenta ng budget proposal ng ahensya gaya ng nakagawian kapag budget deliberation dahil kasalukuyan pang binubusisi ang panukalang pondo. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating Honorable Committee. Tiniyak din ng kalihim ang ginagawang malawakang reforma sa DPWH gaya ng paglilinis sa hanay ng mga kawani at opisyal ng ahensya, pagbabago sa ipinatutupad na project management, monitoring at implementation. Makalipas naman ng ilang oras, ipinagpaliban na ang budget deliberations ng DPWH. Pinagsusumite rin ng House Committee on Appropriations ang DPWH ng revision sa kanilang panukalang pondo hanggang September 12. Oras na magawa ito, itatakda ang schedule ng muling pagharap ng DPWH para sa budget deliberation ng House Panel. Binigyan diin naman ni House Appropriations Panel Chairperson Swansing na malinaw na ang desisyon ng Kamara na huwag ibalik ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management o DBM matapos matuklasan ang inconsistency sa budget proposal ng DPWH. Bagkus, ipagpapatuloy ang budget deliberations ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.